Hello mga kasari, isang mabagyong araw po sa ating lahat. Keep safe po sa inyong lahat. So for today's video mga kasari, ang i-share ko sa inyo is yung mga struggle ng mga sari-sari store owner. Ayan, struggle of being sari-sari store owner. Ano nga ba yung madalas na nagiging problema natin dito sa tindahan? Mga konti lang naman na struggle na madalas nating nararanasan kapag tayo ay isang tindera. So, sasamantalahin ko guys na pakonti-konti lang yung bumibili dahil malakas yung ulan. Kanina nga sobrang lakas ng buhos ng ulan tsaka yung hangin. Kaya yung mga trapal ko dito is mga nakababa lahat. So siguro sa ibang lugar ay baha na. So mag-ingat po tayong lahat. Number 1 na struggle para sa akin mga kasari is yung kapag hindi tayo nagpautang, nahuhusgahan agad tayo na madamot, masama ugali at matapobre. At madaming makakarelate po dito mga kasari. At hindi pa nga doon sa mga pinagsasasabi na bad words na yon about sa atin, sa ating mga tindera, minsan doon pa tayo nagkakaroon ng mga kagalit about sa mga hindi natin napapautang kasi sumasama yung loob nila. At yan talaga yung Pabili nga po, 3 ramen. ayun guys, so meron lang bumili. Kapag kasi tayo ay hindi nagpautang or mahigpit tayo sa ating tindahan, nagkakaroon talaga tayo sometimes ng mga kagalit kasi may mga sumasamaan loob. Alam niyo naman 'di ba guys, hindi lahat ng customer, yan ang always kong sinasabi sa inyo, hindi lahat ng customer ay marunong umintindi sa ating sitwasyon bilang isang tindera, bilang sari-sari store owner. Akala nila porket ano guys, na may tindahan tayo is nakakaangat na tayo, maalwan na tayo sa pera, pero hindi nila alam, tayo ay nagtitinda para tayo ay kumita ng pakonti-konti. Yun sa patong natin na 2 piso, 3 piso, 5 piso, 10 piso. At para sa kanila guys, mas nakakaangat tayo sa kanila, pero para sa sarili natin is same lang tayo sa kanila. Kasi nga tayo ay nagnenegosyo lang ng isang maliit na negosyo. So, hindi lahat ng customer is marunong umintindi and yan yung nagiging struggle natin. Doon tayo nahuhusgahan ng mga customer or ng ibang tao na tayo ay masama ang ugali, madamot, matapobre or kung ano-ano pang mga masasamang salita about sa atin. So, pangalawa, sa mga ayuda, di tayo nakakasali madalas, 'di ba? Madaming makaka-relate dito at minsan may napapanood pa ako na nagre-reels or nagba-vlog about that na mga sari-sari store owner din. Parang exempted tayo sa mga ayuda na mga natatanggap ng ibang tao. At sa tingin nila, may tindahan yan, nakakaangat-angat yan ng konti. Huwag na nating isali sa ayuda. Parang ganun guys. So, hindi ko alam kung naranasan ko na siya, pero dito kasi guys, kapag may mga natatanggap na ayuda yung iba, wala naman akong pakialam kung makakatanggap ako or hindi. Kung mabigyan man ako, thankful ako, pero kung hindi, okay lang naman kasi kaya ko namang mag-provide para sa sarili ko and ayun, yun lang talaga ang masasabi ko. Pero sa iba, talagang sasamaan loob ng ibang tindera kapag hindi sila nakakasali sa ayuda. Pero yun lagi nating iisipin, bahala sila sa gusto nila. Yun na lang guys ang aking masasabi about sa mga ayuda. And alam nyo ba yung mga natatanggap na, for example, yung mga magwawalis, ganyan, tapos makakatanggap ng pera. Ewan ko kung anong tawag doon. Yun guys ay pili lang. Pinipili lang yun kapag ka-close mo yung taga-ano, pipiliin ka talaga. Pero ang daming mas deserving na makatanggap noon na ibang tao. Pero ayun, wala tayong magagawa. Yan talaga ang buhay, ganyan talaga. So, ayan po mga kasari, may bumili po at bumuhos na naman po ang napakalakas na ulan. Dahil po yan sa bagyong Krising. Krising po yata yung pangalan ng bagyo. So, ang pangatlo ay hindi tayo makaalis ng ura-urada or mabilisan. Kasi tayo bilang isang tindera mga kasari, nilalaksan ko yung boses ko. Tayo ay mahinayang. Dumating tayo sa point na talagang nangihinayang tayo kapag tayo ay nagsara ng tindahan. Tapos kapag sarado na yung tindahan, nakaalis na tayo, hindi naman tayo mapakali, iniisip pa rin natin kahit nasa malayo tayo na ay sayang
sayang yung mga bibili. Parang ganun guys, naranasan ko yan. Nagsara ako ng maghapon. Tapos naisip ko, ay ganitong oras bibili na si ano, ay ganitong oras magka-cash in na to. Parang ganun mga kasari. Kaya tayo, hindi tayo basta-basta nakakapagsara ng ating mga tindahan. At yun yung nagiging struggle natin. Tapos kapag may mga mahalaga tayong pupuntahan or may mga birthday, may nagyakag sa atin, sa mga kapitbahay natin, tulad nung nakaraan may nagyakag sa akin, merienda, hindi ako makapagsara ng sari-sari store. So, ayun. Ano yun? Kalate. Guys, may bumili lang na bata. Syempre, unahin natin yung customer. Kahit pa paano mga kasari, kahit maulan, medyo mabili yung store natin. And very thankful ako doon guys. Kahit na medyo matumal ngayon ng GCash, sa tindahan naman bumabawi. So, yun nga yung pangatlo guys, hindi tayo makapagsara agad-agad ng ating tindahan. And kapag may mga mahalagang okasyon, ayun nga, hindi tayo agad-agad makapag-close kasi nga tayo ay nagiging mahinayang sa ating magiging benta at kikitain po natin. Pang-apat, madami po tayong mga gawaing bahay na hindi natatapos. So, talagang relate na relate ako dyan mga kasari. Tulad nga nung nakaraan, talagang tumambak ng sobrang tambak yung mga labahin ko. Kasi nga, sa buong maghapon guys natin sa ating sari-sari store, minsan kulang pa yung isang araw sa lahat ng gawain natin sa tindahan bilang isang tindera. Talagang kulang na kulang pa. So, bilang isang tindera, syempre pagod na pagod tayo. Syempre iisipin din natin yung health natin. Pagod na nga tayo sa tindahan tapos ipagsasabay pa natin yung sa mga gawaing bahay. So, ang hirap naman nun guys na sobrang aabusuhin natin yung kalusugan natin. Kaya, ang nagiging problema madalas is yung mga gawaing bahay na papabayaan na natin. Yung mga gawain na hindi talaga mabilis gawin or mabilis matapos tulad ng paglalaba, ganyan. Talagang natatambakan talaga tayo ng labahin. Nagkakaroon lang tayo ng time maglaba kapag sarado na yung tindahan. Eh, doon sa mga time na yon, ang sarap ng mahiga. Parang pinakakasiyahan na lang natin bilang isang tindera is yung pagpapahinga natin kapag nakalapat na yung likod natin sa kama. Parang ganun guys. So, ang panglima naman mga kasari, akala nila is mayaman tayo porket may tindahan tayo. So, akala ng mga customer guys, yung mga pakulang-kulang nila na papiso-piso, 2 piso, 5 piso sa atin is akala nila kapag hindi nila binalik is walang mawawala sa atin. Kasi isipin nila, ay piso lang naman, mayaman naman yun, hindi ko na ibabalik yun. Parang ganun guys. Pero sa atin bilang isang tindera, kahit piso, 2 piso yan, inililista talaga natin yan. Kasi yan yung pinakatubo natin sa ating mga paninda. So kapag hindi ibinalik yan ng customer, wala tayong pinakatubo. Parang puhunan lang yung naibenta natin kay customer. So ang hirap nun guys. Kaya kapag iniisip ng customer na mayaman ka, ganyan, dumadami din yung mga inaanak mo kahit na, ayun nga, sari-sari store owner ka, parang dumadami din yung kakilala mo. Tapos kapag may mga ang dami kumukuha sa'yo bilang ninang, ganon, at iniisip talaga nila is mapera ka. So nakakahiya naman guys na, diba, mag-aanak ka sa binyag tapos ibibigay mo is 100 pesos. Parang nakakahiya naman yun kasi nga iniisip nila na mayaman ka, ganun, na nakakaangat ka, na madami ka laging hawak na pera. Pero hindi nila alam, lahat ng pera na pumapasok dito sa tindahan, hindi natin itinuturing na sa atin. Itinuturing natin na para sa tindahan yan. Parang ganun guys, na kahit ikaw naman yung may-ari ng tindahan, ganun. So, ang hirap na iniisip ng ibang tao o ng mga customer na mayaman ka kahit hindi naman. So, kung mayaman ako, hindi ako magtitindahan guys. Nakahilata lang ako sa loob ng bahay. Ganun. So, pang-anim guys is ang hirap mag-budget dahil lahat ng mga mo is nasa pautang lahat. Lahat ng kaperahan mo. Kaya, yung mga budget mo sa pangpamili, maliit lang kasi nga walang pumapasok sa'yo na benta kasi nga mas madami yung nangungutang kaysa sa mga bumibili. Kaya, ang pinaka dyan guys is tamang pag-manage ng mga nangungutang. So, ang hirap kasing mag-budget guys. Kunwari, oras na or araw na ng pamimili. Tapos yung hawak mo maliit pa. Eh, ang dami ng ubos sa paninda mo. So, yun yung nagiging struggle natin bilang isang tindera. Hindi natin alam kung saan tayo kukuha or saan tayo dudukot ng mga pandagdag
sa mga kailangan nating pamilihin. At yan din yung nagiging struggle ko minsan mga kasari, dito talaga sa sari-sari store. Tapos, pang-pito naman and last mga kasari, napapabayaan na natin ang ating mga sarili. Dumadating sa point talaga bilang isang tindera na nagkakasakit tayo dahil sa ulan, ganyan, kapag naambunan tayo, kapag kailangan na nating mamili, tapos inaabutan tayo sa daan ng ambon or ng ulan, nababasa tayo, tapos hindi agad tayo nakakapagpalit ng damit or nakakapagbuhos. Tapos kapag summer naman, sa sobrang init, natutuyuan ka ng pawis sa likod. So doon yung dumadating yung nagkakasakit tayo, 'di ba? Napapabayaan natin yung sarili natin, pero iyan guys ay parang part na ng pagiging isang tindera. Pero bilang isang tindera dapat, 'di ba, productive tayo everyday. Kailangan nating mag-vitamins. Dapat may vitamins tayo na iniinom. Vitamin C or kahit anong pamang vitamins or ano ba tawag doon? Kapag alam mo na nakakaramdam ka na medyo masakit ulo mo or medyo iba na yung pakiramdam mo, agapan mo, uminom ka na agad ng gamot. So, tayo kasi talaga, napapabayaan talaga natin yung sarili natin. Kahit pagod na tayo, isigi pa rin tayo ng sige sa mga gawain. At yan yung nakaka-proud bilang isang tindera guys, na talagang masigasig tayo sa ating pagpapatakbo ng maliit nating tindahan, ng ating negosyo. So yan po mga kasari, yung 7 na nagiging struggle ng isang tindera sa ating mga kanya-kanyang sari-sari store. Meron pa, madami pang iba. Pero hindi ko na isinama guys yung iba kasi mga basic lang naman yun. Minsan nagiging struggle din natin guys is yung kung saan tayo kukuha ng mga pamalit natin sa mga buong binabayad ng mga customer natin. Kasi nga talaga dumadating sa point na ubos yung pamalit natin and no choice talaga kundi sabihin natin kay customer na ay pasensya na po, wala na po akong pamalit dyan, bilhin na lang po kayo sa iba. So parang bilang isang tindera nakakasama sa loob yun kasi benta na natin napunta pa sa iba. And at the same time, nasama din yung loob ng customer kasi nga, mapapalayo pa sila, pupunta pa sila, abala pa sa kanila yun, pero no choice, 'di ba? So, yun lang naman mga kasari, ang mga naging struggle or nagiging struggle ng mga sari-sari store owner na yung mga kinakaharap natin madalas. So, ayun guys, sana nagustuhan nyo yung aking vlog and keep safe sa inyong lahat guys kasi maghapon ng umuulan. And, ayun guys, kapag hindi naman importante ang pupuntahan, wag na lang umalis para tayo ay maging safe. So, yun lang guys. Bye!